Magandang umaga po sa bawat isa. Nagulat ba kayo? Ako nandito. Ayan, so, patuloy pa rin po kasi yung medication ni Pastor due to some previous engagement. Bagamat sinabi po ng doktor na he needs rest and vacation. Ayan. Sabi nga namin nung nagpa-check up siya last time, no? Nag-follow up check up kami. Sabi ko, Dok, kasi hindi po niya mapahindian kasi yung mga schedules niya this last quarter of the year is na-schedule na po last year pa. Hindi natuloy yung Zamboanga. So, natuloy po this year. So, we need to fly to Zamboanga kahit na may asthma siya. So, due to jet lag and restlessness, medyo may sore throat siya. So, parang nag-elevate yung ano niya, no? Siyempre, pagka po over-fatigue po tayo, kahit wala tayong ubo, sore throat will produce. Hindi po dahil sa cough yun. But then, yung kanyang asthma is on and off kasi nga ho kulang sa pahinga. So, wala po akong choice. May tinawagan kami, medyo nagpalit na lang kami ng schedule. Ako sa morning, siya sa evening. So, purihin pa rin po ang Panginoon kasi all His messages was done ahead of time. So, malungkot din siya na hindi niya ito maipahayag kasi even this message today, this morning, is from his heart and from his mind. Kaya po, parang siya na rin po ang magsasalita sa inyo. Kung may dagdag man po ako, yun ay testimony na lang po yun. Ayan, to further understanding lang po. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa. Sa bawat isang naririto at naka-online. No? So, maraming nag-long weekend. So, siguro yung iba pa-uwi pa lang yan. But then, purihin pa rin po ang Panginoon. I was really blessed. No? Nasa labas po ako. Salamat sa Panginoon. Inline po lahat ng ating songs. Even the song of the choir, God's Faithfulness. Ayan. So, related po to. Medyo parang sesermonan ko kayo ng konti, pero related pa rin po ito. And I was blessed while I was meditating on this message. Ayan. Okay. So, generosity. So, topic po na, generosity, the law of the harvest. Ayan. In general po, general approach po to. So, our text is 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ayan. So, meron po tayong PowerPoint niyan. Sandali po tayong tumayo. Atin pong basahin. Bagamat meron po tayong you can also open your own Bible or swipe your your cell phone. Okay, 2 Corinthians 9 chapter 9 verse 6 to 8. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Remember this, whoever sows sparingly and whoever sows generously will also reap generously. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sandali po tayo manalangin. Salamat, Panginoon. We appreciate your presence in our midst. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang patuloy na papuri at pagsamba ay patuloy naming ibibigay sa iyo, Panginoon. Because you are faithful. You are a generous God. You are a mighty God.
nothing is impossible with you. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito po ang aming pagkakataon. This is our opportunity for us to give you honor, glory, and worship you in spirit and in truth. Tunay, Panginoon, na ikaw ay karapat dapat papurihan, luwalhatiin, pasalamatan. Lord, we appreciate everything that you have done for us. And Lord, ito lang ang bagay na pwede namin ibigay sa iyo na galing sa aming mga puso. Ang patuloy na pasalamatan ka, patuloy na papurihan ka, patuloy na kilalanin ka na Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala kang katulad. We give you back all the glory, honor, and praise. Lord, kinikilala namin ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Meet the needs of your people, Lord. Our heart's desire, Lord God. Our spirit's desire, Lord God. Salamat po sa iyo muli, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Yes, Lord. We give you glory, we give you honor, and we give you praise. Praise the name of the Lord. Ayan. Okay. Kung minsan kasi na neglect natin yung worship time, but then worship time is important for us to prepare our hearts and mind entering into the presence of God. Okay. So, yung topic po natin, sabihin nyo, pera na naman yan ay, talagang may pera. Hindi po natin maiwasan yun. Talagang may pera. Pero, hindi lang po kasi monetary to. Kaya kung minsan may mga Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon, pag pinag-usapan yung generosity, tapos patungkol sa pera, parang lagi tayong kinakabahan. No? Parang ang hirap magpasya patungkol doon. So, sabi ko nga, mahirap pag-usapan to. Pero, no, as I meditate on it, napakahalaga na maunawaan po natin ang patungkol dito. Okay. Some of Pastor's Insight, meron po kayong kopya nito. So, medyo babasahin ko lang siya. No? Ito kasi yung medyo introduction eh. So, God is reminding us that whatever we sow, we reap. Kung ano yung tinanim natin, aanihin natin. Ang tanong, ano ang gusto mong itanim sa araw na ito sa mga darating pang mga araw na ibibigay sa iyo ng Diyos? Have we think about it? Hindi man po tayong mga farmers, pero meron po tayong tinatanim sa buhay natin. We expect more from the Lord, but have we planted seed for those expectations? Di po ba? Okay. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Sa Galatians chapter 6, verse 7 to 8, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ayan. Pera na po ba pinag-uusapan natin ngayon? Hindi na, di ba? So, ito yung mga nami-miss out natin. Ayan. Kaya nga sabi ni Pastor, pag nagbasa tayo, before and after that verse, meron pong pinakakahulugan ang Panginoon doon. Ano ba ang selfishness? Okay. Sabi dito, I want to relate these verses in the issue of selfishness. Pagiging makasarili. Ito yung more of me and less of you. Ayan. Kapag ang ano natin, dapat mas malaki sa akin kaysa sa'yo. Dapat mas magaling ako sa'yo kaysa sa ikaw sa akin.
So more of me and less of you. Yun daw po ay senyales ng pagiging makasarili. Ayan. Aray na po ba? Wala pa po tayo sa lesson, sa main message. Okay. Nire-recall lang niya yung insight na mga pinadadala sa atin. Just to recall us. Kaya supposed to be, alam na natin ito. Ibig sabihin, maulit sa atin, hindi na masyadong masakit. Pero kung hindi nyo po nabasa, ngayon po kayo aaray. James 4:1 sabi, saan nanggaling ang inyong mga alitan, pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Every trouble starts because of our self-centeredness. When we talk about self-centeredness, it means si ako. Yan. Lagi mong nakikita si ako. When something happens, kawawa naman ako. Ayan. Pag natalo tayo, kawawa naman ako. Paano naman ako? Di ba? So, yun po yung self-centeredness. It's very easy for selfishness to creep into relationship. Madali daw pong pumasok yan sa isang relasyon. Ayan. So, lumalawak na po yung ano natin, ano? When you start a relationship, you work really hard to establish it by being unselfish. No? Totoo naman, di ba? Kapag nag-start ka ng isang relasyon, whatever it is, no? Kasi pag pinag-usapan relasyon, laging focus natin isa lang, no? Hindi po. So, nag-i-start yan sa giving. Nagre-regalo ka. Ayan. No? Sabi niya, so, may regalo dito, regalo doon, bigay dito, bigay doon, maging iyong para sa atin, ibinibigay pa rin. Ayan. So, kapag gano'n ang attitude mo, madaling mag-start ng relationship. Bakit? Impression sa'yo agad, ano? Ay, ang bait niya. Binigyan ako. Diba? So, nag-o-open po ng relationship yon, no? But as times goes by, nagsisimulang gumapang ang selfishness. Ayan. So, pagtatagal ng relasyon, we tend to put more energy into starting and building relationship than we do in maintaining them. Ayan. So, pero nakakalungkot na parte, whatever kind of relationship, pag tumatagal, pumapasok na po yung selfishness. Ayan. Magaling tayong magsimula, mahina naman tayong mag-maintain. Ayan. Okay. So, napansin po ba natin yon? Pagka nagliligawan pa lang, yun yung magandang parte doon eh. Si nanay, tawa ng tawa eh. Sabi nga ni Pastor, kaya nga ligawan ang tawag, nililigaw niyo yung isa't isa. Di ba? Nililigaw niyo. Hindi yung totoo. Wala pa yon. Outward lang yon. Wala pa yung inward. Pero sa pagtatagal, lumalabas na. Ano yon? Nakikita na yung sarili. Ako na lang ba lagi ang magbibigay? Ako na lang ba ang laging uunawa? Ako na lang ba laging magpapasensya? Di ba may karapatan din akong maging masaya? Those statements, minsan pansinin po ninyo, no? Tama po yun. Pero, pag lumalala po yun, yung selfishness, hindi natin namamalayan, nakikita mo na lang yung sarili mo. And that will produce what? Depression, anxiety. So nakita niyo po, saan nagsimula yun? Selfishness sa sarili mo. Kaya naalala niyo, may message si Pastor, pwede ka namang mamili, maging masaya o maging malungkot. Diba? Pero kung laging pipiliin ang Panginoon, kahit malungkot ka, magiging
masaya ka. And you will say to yourself, all things work together for good to them that love the Lord. Ayan. Ang logic nito is, if selfishness destroys relationship, then it is selflessness that makes them grow. Ayan. Kung yung pagiging makasarili, yung nakikita mo yung sarili mo, ay alam mong gumagrabe yung destruction sa relationship, ang sagot doon ay selflessness. Kakalimutan mo yung sarili mo at titingnan mo yung kapwa mo. Hindi na yung sarili mo. Di ba? Nababawasan po yung sakit without knowing. Okay, sabi niya, it means less of me and more of you. It means thinking of others more than you think of yourself and putting others' person's needs before your own. Ayan. Kasi po, pagka pagmamahal ang nangibabaw sa atin, ito po yung madaling example, di ba? Pag may anak ka, ito madali na lang sa mga nanay. Kasi nanay ako eh. Pag naglalaba kayo ng santambak na damit, di ba yung nagbabanlaw ka na, pagod ka na nun. Di ba? Kaya lang magsasampay ka pa. Buti na lang may washing machine. Tapos meron na rin ngayon na washing machine, paglabas niyan, lalaglag mo na lang, dryer na. Nalulungkot pa rin tayo. Bakit? Kasi magsasampay ka pa. Ako naranasan ko yun eh, maliliit pa yung mga anak ko. Pag maliliit anak mo, mas marami yun. Nung panahon namin, kasi nga may bago kaming apo, sabi ng anak kong babae, Mama, noon pala walang diaper. Lampin lang ginagamit nyo. Oo, nung panahon nyo. Pero nung baby ka, medyo nag-uumpisa na yan. Kasi sa Makati ako nagtatrabaho. Diyan nagsimula yan eh. Sa mga mall dyan eh, yung EQ pa. Yan, yun yung unang lumalabas, EQ. Sabi niya, Mama, ang hirap-hirap nun. Ang dami-dami mong nilalaban. Wala akong choice. Pero hindi ko naisip yun. Hindi ko nasabi sa anak ko, hindi ko naisip yun, yung hirap. Talagang isang planggana, 2 planggana, nakababad ang lampin, aalisan mo ng dumi, ililipat mo sa another planggana, sasabunin mo. Pag may mansya, another planggana, lalagyan mo ng sunrocks, ayan. At pagkatapos, sasabunin mo ulit para mabango. Diba? Tapos, ikukula mo pa. Wala na po nagkukula ngayon. Diba? Hindi pa tapos yun. Paplantsahin mo pa. Diba? Ganon tayo kaingat sa mga anak natin. Ang biyenan ko, galit na galit kapag hindi pinaplansya yung mga damit ng mga apo niya. Kaya siya magpaplansya nun. Bakit? Bakit mo pinagtitiisan? Kaya ako, naranasan ko yung malalaki na sila. Ang lalaki ng anak ko. Diba nakita niyo yung lalaki ng anak ko? Sabi nga ni Christy, kapitbahay ko siya eh. Hanggang ngayon, kapitbahay ko pa rin. Simula nung natira kami dito, kapitbahay ko na siya. Kaya pangarap niya nga, hanggang sa mamatay kami, magkapitbahay pa rin kami. So, sabi ko, Panginoon, ang lalaki. Sabi ni Christy, Ate, hindi ka ba nahirapan maglaba? Ang lalaki ng damit niyo. Okay lang. Ganyan. Pero dumadating sa akin yung kapaguran pag nagkakaedad ka. Pero iniisip ko na lang, kailangan kong tapusin ito. Konti na lang, Lord. Konti na lang. Pero sa pagtitiis, pagtsatsaga, dahil mahal mo yung pinaglalaba mo, tatapusin mo. Hindi mo na iintindihin na pagod na ako, nakakasawa na. Diba? Kung tutuusin nga, diba, nakakasawa ang trabaho ng nanay eh. Pag nanganak ka, tapos nanganak ka ulit. Ganon din eh. Cycle, repeat, diba? Okay, so, sabi nga po dito, no? Putting the other person's needs before your own. Okay, sabi sa Philippians 2:4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili.
Alam mo ba na ang selflessness brings out the best in others and it builds trust in relationship. Diba? Pag nakita niyo yung kapwa niyo, laging siya nagbibigay, kung nasa tama kang kaisipan, maiisip mo, nakakaya naman. Siya na lang laging nagbibigay. You will do your best to return something. No? Hindi para bayaran, but a sense of appreciation. Di po ba? Ayan. So, common naman sa ating Pilipino yan. Kaya nga sabi, yung selflessness brings out the best in others. Kaya nga yung katulad ng sabi ko sa inyo, kahit pagod na tayo, gagawin pa rin natin at tatapusin natin yung ginagawa natin. Di ba the best yun? Kesa naman yung inumpisahan mo, kung kailan matatapos, tatambak mo na lang. Ano mangyayari sa labahin mo? Babaho yun. Uulitin mo naman ulit yun. And the hardest part of it, kailangang maalis yung baho na yun. Kung tinapos mo na, di wala ka ng problema. Di po ba? So kaya nga kung selflessness ang umiiral sa atin, it brings out the best in us. Kaya hindi po yan kalugihan na sabihin natin, ako na lang ba laging magtitiis? Ako na lang ba ang uunawa? Ako na lang ba laging mahihirapan? So, hindi po yon. Without knowing, doing our best, yung selflessness, without looking ourselves, yon. Hindi natin tinitingnan kung ano yung ginagawa natin para sa iba. It brings the best of us. Yan. No, sa totoo lang, si pastor na po nagsasalita niya na, sinulat na niya. Sa totoo lang, if you start acting selfless in relationship, it forces the other person to change. Yun nga yung binabanggit ko kanina eh. Kung nasa tama kang kaisipan, sabi nga ni BBM, maya naman kayo. Diba? Yung iba gustong-gusto yung nakakalamang. Pero kung nasa tamang kaisipan tayo, maisip natin, naghihirap yung asawa ko, nag-overtime, naglalakad, hindi na nagtatricycle para madagdagan yung ibibigay sa asawa niya o makapag-uwi man lang siya ng pasalubong sa mga anak. Naisip po ba natin yon? Tayong mga nanay, marami tayong reklamo. Pero thinking of our partners, na meron din naman silang parte para bumuti yung pamilya mo. Give an appreciation. O yan, pinagluto kita ng tuyo kasi paborito mo yan. Buti na lang, tuyo yung paborito niya. No? Dinagdagan ko ng kamatis para makita mo yung kapulahan ng pag-ibig ko sa'yo. So, put some humor, di ba? Showing your appreciation and love. Di ba? Because you're not the same person anymore. Bakit? Parang ano din yan eh. Birds of the same feathers flock together. Pero yung kasama mo, mabuting tao, naalala ko ngayon isang patuto ng isang kababaihan eh. Sabi ng mga anak niya, hindi pa Christian yung mga anak niya. Sabi daw, alam mo mama, ang laki ng pinagbago mo. Pag nakikita ko yung mga posting mo sa Facebook, kasama yung mga sisters mo, nagmumukha kang mabait. Ayan. So, nakita nyo, yung testimony nyo, kala nyo hindi kayo marunong. Nagagamit po yan sa mensahe. So, join our departments. Join our online discipleship programs. Yan po yung mga patotoo na mga nagsasabing, ayoko muna pong magturo, hindi po ako marunong. Pero 2 oras na kami, hindi pa pinuputol yung turo niya. Okay. So,
Sa totoo lang, it start acting selfless in a relationship. It forces the other person to change because you're not the same person anymore and they have to relate to you in a different way. Okay. So, alam nyo, kahit sabihin yung hindi Kristiyano, mayroong pong natural na kabaitan na inilagay ang Diyos sa puso natin. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag kayong manghinawa. Huwag niyong hihiwalayan ang asawa niyo kahit inaaway kayo. Pero pag binubugbog kayo, tumakbo naman kayo. Huwag kayong magpabugbog. Ayan. Pero patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. So may mga testimony naman po yan. Okay, some of the most unlovable people, meron ito kahit saan ka pumunta, that nobody wants to be around, are changed, and someone is kind and selfless towards them. When they are given what they need, not what they deserve. Ayan. So, tinan nyo yung iba, di ba, nababago din yung buhay. Kaya nga, tinan nyo, minsan, ako, katwiran ko ganito. Bakit magagalit ako sa kanya kung hindi siya nagpapakita sa akin ng pangit na ugali? Kung nag-away man kayo, may ginawa siyang masama sa'yo, pero siya humaharap sa akin ng totoo, bakit ko siya aawayin din? Kung magkaaway kayo, kayo na lang. Pero kami, hindi kami dapat mag-away. Bakit? Kasi ikaw na nilalapitan niya ang magbabago sa pananaw niya. Di ba? So, wala pong kampihan. No? Hindi po nakakatulong. Kala nyo maganda yung may kakampi ka. Hindi po nakakatulong yun. Ayan. Naalala ko to yung isang kababaihan nagpa-counsel sa akin. Sabi niya, ate, hindi tayo close, no? Ayan. Pero alam ko, patas ka. Kaya ayaw kong ikwento sa'yo yung mga hinaing ko sa buhay, sa kaibigan ko. Kasi gusto kong madinig kung ano yung personal views mo sa buhay ko. Kahit masakit, sabihin mo. Kasi gusto kong malaman ano yung pamantayan ng Panginoon. Diba? So, sabi ko, may tao rin palang ganun. No? Hindi siya naghahanap ng kakampi, kundi ang hinahanap niya ay wisdom from the Lord. Amen. So, sabi diyan, Galatians 6:7-8, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang sumusunod sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Ito ang biblical principle of sowing and reaping. What you sow, you're going to reap. God rewards selflessness with eternal life. Ayan. Kaya nga po nasisira ang anumang relationship kapag nakita na niya yung sarili niya at ang gusto niyang mangyari ang dapat mangyari. So kung minsan ang nangyayari, nalolos po yung opportunity for us to be blessed by God. No? The more unselfish you are, the more He blesses you. Bakit? Because He wants you to become like Him. And God is unselfish. Okay. Everything you have in life is a gift from God because He was unselfish with you. Ito po yung yung statement ni Pastor na yung unselfishness. Totoo naman po, our God is unselfish God. Kasi kung naging selfish siya, hindi niya po ibibigay yung sarili niya. Maranasan yung hirap, sakit at kamatayan para magkaroon lang tayo ng kaligtasan. And some of us done this because of our love to God at gusto nating makakilala yung ating mga mahal sa buhay. Unselfishness. Kahit inuusig ka ng pamilya mo, hindi ka kikibo. Kahit anong sinasabi sa'yo,
na hindi totoo, hindi ka kikibo. Bakit? Kasi meron kang hinihit. Meron kang layunin. Bakit hindi ka kumikibo? Pinapalitan mo to ng panalangin. Panginoon, tulungan mo ako na mapagtagumpayan ito. Alam nyo, hindi nyo, without knowing, yung fruit of the Spirit, gumagana po sa atin yan. Ano yon? Yung love, yung joy, yung unselfishness, love po yun eh. Na fruit of the Spirit, buong fruit of the Spirit po. Ano yon? May patience, may kindness, may goodness, may long suffering. Kaya sasabihin nyo, ang dami ko nang tiniis sabi ng fruit of the Spirit, long suffering. Pero hindi po natin mapagtatagumpayan yung long suffering na yan kung wala yung love natin sa Panginoon. Amen. Kaya nga po sabi dito, because God wants us to be blessed. Kaya kung alam niyo po yung Matthew chapter 5, ano yon? Anong passage yon? Yung maraming blessed are the Beatitudes. Basahin niyo po yun. Ayan, iko-comfort po kayo niyan. Ikaw ang pinaka-fulfilled na tao when you give yourself away, sabi ni Jesus. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the good news will ever know what it means to really live. Ayan. Natuwa po ako sa isang, ayan, yung ibang young mothers, no, nadinig niya to eh. Pero may nag-isip, sabi niya. Yung patotoo niya, sabi niya, sa totoo lang po, matagal na ako sa Bethel, pero ngayon ko lang po na-enjoy yung pagiging nanay ko, yung pagiging kasama sa gawain ng Panginoon. In spite of those hardship, kasi alam ko yung nangyayari sa buhay niya, no? Napapalakas ako. Without knowing, sabi ko, alam niyo, napapalakas ako eh. Bakit? Ang titindi ng problema nila, young mother siya na, ang titindi ng problemang pinagdaanan ng ilan sa kanila. But still, they stand and believe in what God can do in their lives. Yung selflessness, sabi nga niya, alam mo ate, kung di ko lang mahal ang mga anak ko, kundi lang ako nakakilala sa Panginoon, pwede kong mag-give up. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko, nakita mo ngayon, hindi tayo binababad ng Panginoon sa problema, kundi bibigyan tayo ng tagumpay ng Lord at makikita natin yung dahilan bakit tayo nabubuhay. Bakit? Ginamit niya yung unselfishness niya, yung selflessness niya. No, kinalimutan niya yung nasasaktan ako, kinalimutan niya yung nahihirapan ako, kinalimutan niya yung ako na lang ba lahat? Kundi tinanaw niya yung future. Ano ang magagawa ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko? That is selflessness. Ayan. So, sabi nga po dito, ikaw na ang pinaka-fulfilled na tao when you give yourself away, sabi ni Jesus. Only those who throw away their lives for my sake, for the sake of God, of the good news, will ever know what it means to really live. Ayan, napakahalaga po yun, bakit tayo nabubuhay. Bakit pinahahaba ng Lord yung buhay mo? Hindi lang para huminga at kumain. Nakakalungkot naman po yun, parang pinagtsatsagaan na lang nating mabuhay. Humaba lang yung buhay natin. Pero pag nakikita po natin, at the last minute of our breath, nakikita natin nagiging pagpapala tayo sa iba. Diba? Nakikita natin yung dahilan bakit pa rin tayo binubuhay ng Panginoon. Ang sarap po nun. Ito ang challenge natin sa buhay. Ano ang isang bagay na pinakamahirap mong ibigay sa iba? Well, hindi mo kailangan sagutin ito ngayon. You may ponder this question over the day. Pwede natin tonight before you wind up the day. Okay, paano mo mapapractice na ibigay ang mga bagay na yan
this week. Huwag naman next month. Kasi baka makalimutan na po natin yan. Yung parang nagko-commit na tayo sa Panginoon, nawawala yung commitment. Ayan. Okay. In what ways do you think God blesses you when you are unselfish? Ayan. Pag-isipan po natin yung, kailan ba tayo naging unselfish? Ano yung binigay sa atin ng Lord na reward? Meron po yan, hindi lang po natin napapansin. Isipin natin ito. I want you to be blessed. That's why I gave you this message. Si Pastor na po to. In the same way, I want you to be blessed also. That's why I sent it to you and to everyone else. Ayan. Nung binasa ko po to, naalala ko yung binanggit ko sa madalas kong banggitin to sa kababaihan. Kapag hindi po natin isinyer ang Panginoon sa iba, ninanakawan po natin sila ng pagpapala na dapat nararanasan nila. Isipin po natin, kung tayo mismo, walang nag-share sa atin, walang nagturo sa atin patungkol sa Panginoon, nandito po ba kayo? Can you say, God answers my prayers? God blesses me? Kaya salamat sa mga hindi pastor na nag-share sa akin. Nagtiyaga na ayain ako sa gawain. Kahit hindi ako sinasabihan ng kahit anong salita, pero nagtsatsagang susunduin ka sa bahay para isama ka sa church. Just for me to hear the God's word, God's words. Diba? Salamat sa Panginoon. At tayo din, God gave us more opportunities for us to share God so that everyone may be blessed by God's salvation and His promises. Ayan. Para ganon, sila man po ay pagpalain ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pastor, magsama naman po kayo. Sasabihin ko naman po sa inyo ngayon, wala na nga tayong naibibigay sa kapwa natin. Pero pag binigay natin si Jesus, more than we could ever imagine, ang pagpapalang dadanasin ng taong binahiginan natin ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, hindi natin napapansin yun, no? Okay. Introduction lang ho yun. Let me share with you today the continuation of this insight. Ayan. The law of the harvest. Tulungan niyo po ako, Panginoon, matapos ito. So, let me share with you today, sabi ni Pastor. Introduction pa lang po. Panimula, alam ng bawat magsasaka ang bawat pagtatanim. Kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Diba? Hindi naman pwedeng nagtanim ka ng kalabasa, upo ang aanuhin mo. Bagat may mga breed na ngayon na ano yun? Upo ang palaya ba yun? O ang palaya patola, pinaghahalo nila. No? Okay, kapag tayo nagtanim ng kabutihan, pag-ibig at pagbibigay, si Lord mismo ang magpaparami ng ani. Ang pagiging mapagbigay ay hindi pagkalugi. Ito ay pamumuhunan, investment. Ayan. Ayaw nyo ng pamumuhunan, parang ang bigat ng dating no? Investment. Ha? Saan? Saan maganda mag-invest? Diba? Iba dating no? So, sa Panginoon may investment yan. Ito ay pamumuhunan o investment sa kaharian ng Diyos. Ayan. Biro nyo, mag-i-invest tayo sa kanino? Sa sigurado. Hindi sa talo. Tama. Hindi sa talo. Di ba? Sa sigurado lang tayo. Mag-i-invest. Ayan. Okay. The principle of sowing and reaping. Ayan. Okay. Ang prinsipyo ng paghahasik at pag-aani. Okay. Galatians chapter 6, 7 to 9. Ayan. Alam niyo po, maganda po itong chapter 6 ng Galatians chapter 6. Well, actually, the whole book of Galatians, basahin niyo po yan. Sabi niyan, huwag ninyong akalaing madadaya niyo. So, binasa na po natin kanina yan.
So, balik lang po natin. Number 1, you reap what you sow. Sabi dyan, di ba? Huwag niyong akalaing madadaya natin ng Diyos. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. So, you reap what you sow, sabi dyan. So, ano yung sanhi at bunga niyan? Tandaan natin, bawat kilos ay may consequence. You do good, you will receive good. Di ba? Ako, baka may kumontra sa akin. Hindi, ginawa ko na nga na mabuti. Ginawan pa ako na masama eh. Pero don't regret doing good. Di ba? Kasi ito yung mistake po natin eh. Ini-expect kasi natin kung sino yung binigyan natin, magre-return sa atin. Wrong principle po yun ng giving. Hindi po yun ang prinsipyo ng pagbibigay. Ayan. Alam nyo bakit po kami nakatagal? Bakit po ako nakatagal na asawa ng pastor? Ganon eh, no? May hugot ba pa? Andyan po siya. Nakikinig lang po yun. Nakita ko yung kasabay niya eh. No? Hindi po ako umasa na na yayaman kami. Hindi rin po ako umasa sa ibinibigay ng church. Never naming inisip yon. Kaya yung maski nung sa una naming ministeryo na church sa Malabon, hindi po nila kami nadinig na dumaing, humingi. Bakit? Kasi alam namin, naglilingkod kami sa Diyos. We invest so much for the kingdom of God. Sa sigurado lang po kami nag-i-invest. Kaya yung mas naunawaan nila ngayon, sabi ko, ngayon nakikita nyo taga Caloocan better na nagsasabi. Dumating kami dito, may utang sila. Kaya sabi ni Pastor nun, Mama, wala silang pera, wala silang in-offer. Baka babalik ulit ako sa pagtatrabaho. Sabi ko, no problem. Siguraduhin mo lang kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. I don't fear no money. Hindi ako natatakot mawala ng pera. Kasi alam ko, yung Diyos na pinaglilingkuran ko, hindi ako gugutumin. Kaya nga lagi ko sinasabi, iba ho yung pananampalataya ni Pastor sa pananampalataya ko. Magkaiba kami ng paglilingkod sa Panginoon. Bagamat asawa ko po siya. Ayan. Okay. Magdalo nga po kayo ng women's at saka ng D-group para hindi po madami yung kwento ko pag nagsasermon ako. Natatawa sila. Okay. So, it helps. Parang therapy lang po yung online namin, iniinggit ko lang kayo. Kaya kung interesado kayo, sabihin nyo lang sa mga kababaihan dyan, gagawa sila ng group. Ayan, sila po ang mangunguna. Okay. So, sanhi at bunga. Tandaan natin bawat kilos may consequence. Kung ano ang itinanim mo, mga desisyon. Ayan, lumalawak na po tayo. Ano man yung itinanim mo, ano ba yung itinanim mo? Sa bawat desisyon mo, salita at gawa, iyon din ang aanihin mo balang araw. Kaya gusto mong umani ng mabubuting bagay, magtanim ka rin ng mabuti. Ayan. Alam nyo, galit na galit tayo sa nagsesermon sa atin. Isipin nyo, ikaw ba hindi nagsesermon? Alam nyo si Pastor, yung karakter niya kakaiba, magkaiba kami. Si Pastor, lagi siyang, pag nagkausap siya, mahinahon siya, ganyan. Nakokontrol niya yung emotion niya. Kaya wag nyo pong nanaisin na makita nyo yung paano magalit si Pastor. Wag po. Kasi sa unang ministeryo namin, sabi nung isang leader, birthday niya, sabi niya, Pastor, magalit ka naman. Lahat ng sinabi nila birthday kasi. Di sabi ni Pastor, nung siya na nagsalita, wag niyo pong nasaing makitang nagagalit ako. Kasi baka maghiwalay tayo ng landas. Di ba? Sabi po, yung tahimik na ilog, malalim. Kaya wag mong sisirin. No? Pero, kasi nga, ayaw natin tayo. Pero pag tayo ang nagagalit, okay lang yun. Di ba?
Kaya kung ayaw nating pagalitan tayo, huwag tayong lagi nagagalit. Ayan. No, kaya kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung naghasik ka ng pagmamahal, tatanggap ka rin ng pagmamahal. Kaya habang minemeditate ko po ito, minsan naiiyak ako eh. Totoo lang po, di ba? Noong araw, panahon ni na Ate Em, ni Donya, ayan, ng mga seniors, ako senior na rin po eh. So naranasan ko po yun. Ano yun? Yung isusubo na lang ng nanay. Di ba? Nung araw, ang mga nanay, pag nagpakain ng anak, kamayan eh. Hindi naman kutsara eh. Kamayan. Mabubulunan ka sa pagsubo. Di ba? Ganon nila kamahal. Totoo yung sinasabi ni Pastor eh. Bakit? Nakita ko yung sa nanay ko eh. Ibibili niya kami ng underwear, pero yung kanya, susulsihan niya. Nakita ko rin yung sa biyenan ko. Bakit? Nagpapaaral ng anak eh. Ngayon, may nagsusulsi pa ng underwear. Kaya sasabihin ng iba, noon yun kayo. Kapatid, ginawa ko rin yun. Dahil hindi kami nagsimula sa maraming pera. And most of us done it for our loved ones. Di ba? Bibilan mo ng damit yung asawa mo kasi nagtatrabaho. Ikaw hindi ka bibili. Bakit? Biyanan ko nga, katwiran niya, ba't pa ako bibili ng bago? Pipilitin siya ng mga anak niya, bakit pa ako magmomol? Lagi lang naman ako sa bahay. Pero generous po yung aking biyenan. Sinuportahan kami through all those years of ministry. Salamat sa Panginoon kasi nakakilala yung mga biyenan ko. Yan. So, sabi nga dito, pero kung wala kang itinanim, wala ka ring aanihin. Ito po yung wrong attitude ng, sorry to say wrong attitude ng Pilipino. Ano yon? Mahilig po tayo sa ganun. Tingnan niyo yung gobyerno natin. Bakit lumalabas si Marcos, mga presidente at ibang presidente? Para manghingi ng support, tulong, exchange deal. No? Exchange deal. Kaya sabi ko nga, tingnan niyo yung mga bansa na nagpapadala ng mga tulong pag may disaster sa mga ibang bansa. Lagi silang nagpapadala. Bakit? Kasi nagtatanim sila ng binhi. Ano yon? Bagamat may political issue doon, hindi sila matatanggihan ng isang bansa na tinulungan nila. Di ba? Nakita niyo yung power ng giving kahit sa maling paraan nagagamit po. Ayan. Pagpaparami, ang ani ay madalas marami kaysa binhi na itinatanim. Ayan. Totoo naman po, di ba? Tingnan nyo, pag bumili kayo ng papaya, isa lang. Ihagis niyo yung papaya. Ilan ang tutubo? Mahina po ang 3 puno dyan sa dami ng seed niya. So, bawat puno, ilan? Di ba, ang daming bunga? Pero may pagtsatsagang hihintayin mo. Mabuhay siya, aalagaan mo hanggang sa dumami siya, lumakas siya, palalakasin niyo yung puno. Farmer na po ako, sabi ni Ate Ningning eh. Yan. Ate, mukha ka nang magsasaka ngayon. Pag dumadalaw sila sa amin sa Quezon, ayan, mukha na raw po ako magsasaka. Maging sa palay, di po ba? Ang liit-liit, pero napakadami niyang bunga. Di ba? Sabi nga, when you sow sparingly, kung masagana kang naghahasik, masagana din yung aanihin mo. Pero kung wala kang tinanim, ayan. Yun nga po yung yung bang masayang tumanggap. Pero alam niyo po ba, mas masayang nagbibigay. Tingnan niyo,
Bakit, ano yung prinsipyo ng Lord doon? Pag binigyan ka lang. Pag ikaw nagbibigay, hindi ka nauubusan. Pero yung tumanggap, nauubos yun eh. Nakita niyo po ba yun? So, mamaya, meron po tayong dyan. Ganon din sa ating pagbibigay. Ang isang act of generosity ay pwedeng magbunga ng maraming pagpapala. Sabi sa Luke chapter 6 verse 38, meron po ba tayong verse niyan sa PowerPoint? Meron? Ayan, okay. So, sa Tagalog na lang po magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya na ring gagamiting panukat sa inyo. Kaya gusto ng Lord pag nagbibigay tayo, bukal sa kalooban natin. Ayan. Di ba? Kasi nga po, kung ano yung binigay mo, ibabalik sa iyo eh. Eh kung ganun yung prinsipyo ng Lord, pag nagbigay ako ng isang baso lang din babalik sa akin. Eh kung magbigay kaya ako ng isang drum, totoo po yun. Nung araw kasi, nagsasahod lang tayo sa ulan, di ba? Mahirap ang tubig. Yung mga senior naranasan yan. Pero paging naging generous ka sa, parang ito, example ko, si Sister Calma, meron pa rin silang poso. Diyan, dito sa Orcana. Ayan. Alam niyo, buong barangay, buong kapitbahay nila, umiigib sa kanila. Sabi ni Kuya JP, sabi niya, ang bait lang talaga ng biyenan ko eh. Biro mo, simula na natira sila dyan, poso na yan, lahat ng kapitbahay, dyan nag-iigib. Kung ako yun, pagkakakitaan ko yun eh. Di ba? Pero hindi. Kasi sabi ni Sister Calma, naitanong ko rin sa kanya yun, nung buhay pa siya. Eh, libre naman binigay ng Lord yan, bakit mo ibebenta? Eh, nakikinabang din naman ako dyan. Alam nyo, nakakapagtaka, ang ganda ng tubig nila. God blesses those who are generous. Simpleng bagay lang yun, iisipin ng iba. Pero alam ng Lord, yung puso natin ng pagbibigay sa kapwa. You reap later than you sow. Siyempre naman, pag wala kayong tinanim, may aanihin ba kayo? Ano yun? Nanakawin mo yung bunga ng kapitbahay mo. No? Pag nanakaw yun. So, dapat may tinatanim tayo. Ayan. So, most of the time, tayo mga Kristiyano, mahilig tayong humingi sa Panginoon. Diba? Lord, bless me, bless me. So, ang tanong lang, nagbigay din ba tayo ng blessing sa iba? Pagtatanim po yun. Ayan. Okay. Pagtitiis at paghihintay, hindi agad dumarami ang ani pagkatapos magtanim. Tulad ng totoong binhi, kailangang hintayin at alagaan ito bago lumago sa tamang panahon. Makikita mo rin ang bunga ng iyong pagsisikap. Nakakatuwa po kasing magtanim eh. Tapos nakikita mo, ako nga sa Quezon po, sabog lang ako ng sabog ng buto. Hindi ko na nga naalagaan yun kasi hindi naman kami araw-araw nandun. Pero nakita ng iba, may papaya kami. Sabi nga ni Ate Ningning sa Bible study, sabi niya, salamat po sa mga biyaya na dumalaw sila sa amin. May uwi silang sintures, may uwing saging, may uwing papaya, gano'n. Sabi nga ni Pastor, kung pwede nga lang, lahat nasa amin ibibigay di ba? Actually, sa totoo lang po, marami na kaming saging, hindi po kami kumakain. Dinadala ko po dito. Hindi po namin binibenta. Bakit mo ibebenta? Kakaunti lang. Di, ipamigay mo na lang, di ba? Kaya po yung saging namin, sabi nga ni Ate Lorraine, Ate, ang gaganda ng puno ng saging mo. Kahit bumabagyo, talagang ini-spare ni Lord yung aming sagingan. Hindi naman po kadamihan, no?
Ayan. Na-encourage kayo, pumunta sa amin, ano? Okay. Hindi agad dumarating ang resulta, pero sa tamang panahon, si Lord ang magbibigay ng ani sa mga hindi sumusuko. Ayan. Huwag mo sukuan kasi makikita mo yung bunga. Ayan. So, kaya Pastor Boy, magtanim ka ulit ng chiko. Hindi ko kasalanang namatay yung chiko mo. Kaya hindi ko pananagutan yon. Hindi mo kasi dinadalaw yung chiko mo. Ganon no? Nag-sermon pa, no? Balai ko po yan. Kaya hindi niya ako aawayin. Yan, boss niya si Pastor eh. So, pagiging may layunin, ikaw ang responsable sa mga binhi na itinatanim mo. Ayan na, Pastor Boy, ikaw responsable sa tinatanim mo, hindi ako. Ayan. Kung nagtanim ka ng galit, galit din ang aanihin mo. Pero kung nagtatanim ka ng pagmamahal, pag-ibig din ang babalik sa'yo. Kaya maging intentional tayo sa ating mga gawa para magbunga ito ng kabutihan sa buhay. Ayan. Kaya nga po kailangan natin yung fruit of the Spirit. Hindi po yan yung pagka magulang tayo, sabihin natin dumalo ka nga! Kaya hindi ka pinagpapala ni Lord, hindi ka dumadalo. Punta ka sa Bethel. Mag-attend ka ng ganito. Hindi po ganon. Kahit pa-attendin nyo sila, hindi nila naiintindihan kung ano yung pag-ibig ng Lord. Umattend lang sila. Pero ang mahalaga, malaman ng mga anak natin yung kahalagahan ng Diyos sa buhay nila. Hindi po kailangang kasi ganito ka kaya hindi ka pinagpapala. Di turuan mo ng salitahan ng Diyos. Ayan. Kaya nga sabi, tayong mga nanay, mahilig tayo mag-sermon, walang teksto. Lagyan niyo po ng teksto para effective. Bakit sabi, hindi babalik na walang kabuluhan ang salita ng Diyos. Amen. Ayan, bilisan ko na po. Kaya don't stop doing good. Your harvest is on the way. Pangatlo po, life application. Ang pagsasabuhay ng kagandahang loob, generosity. Una po, give willingly. Ayan, magbigay ng kusang loob. Each of you should give what you have decided in your heart. Umpisahan niyo po sa kung ano yung maluwag sa kalooban niyo. Kami, tinuruan na kami ng pastor namin noon, yung youth pa lang kami. Pero mas mahalaga, sabi niya, kasi nagpapagawa po kami ng church, pioneering church po yun Sabi niya, umpisahan natin sa leadership. Inisa-isa po kami. Nagta-tithes ba kayo? Sagot po ni Pastor, kasi estudyante kami nun. Pastor, estudyante pa lang po kami. Kahit na, start faithfully in what you have. Kung anong meron ka. Baon namin 5 piso isang araw. Ngayon yata, 500 na, no? 200, baon ng bata, no? College yun, 5 piso lang baon ko. So, magkano 10%? 5 piso? Ha? 50? Tama po ba ako? 5 piso, 50 centimos. Back, decimal point. 10%. 1 decimal point po yun. 10%. Balik mo ng isa. Ano yun? 5 piso balik mo ng isa. 50. Mahirap ba ibigay 50 centimos? Diba? Starting from small. Sabi niya, kasi sabi ng pastor namin, you can give without loving, but you cannot love without giving. Walang nagmahal na hindi nagbibigay. Pag sinabi sa inyong mahal kita, tapos hindi ka man na mabigyan ng 5 pisong fishball. No? Give cheerfully. Dapat nagbibigay na may kagalakan. Hindi yung, ayun na nga, yan na nga yung hinihingi mo. Bigay ko na yan regalo ko na sa iyo hanggang sa hanggang Christmas.
Isa lang yung binigay hanggang Christmas pa eh, no? Okay, dapat cheerfully. Bakit? Yung bang pag may nakita ka isang bagay, ay, gusto ng anak ko to, bibilin mo. 'Di ba? Ganon tayo eh, magulang eh. Sa mga asawa po natin, ganon po ba kayo? Baka naman fall out of love na kayo, kaya hindi na kayo nagbibigay ng regalo. Regaluhan nyo naman po. Ayan. So, ang salitang cheerful dito ay mula sa Greek na hilaros, kung saan nga galing ang salitang hilarious. Ibig sabihin, masayang-masaya si Lord na nagbibigay na may saya at pag-ibig sa puso. Give expectantly, magbigay ng may pananampalataya. Kapag nagbibigay ka, maniwala kang hindi ka mauubusan. And God is able to bless you abundantly. Si Lord ang magbibigay ng lahat ng kailangan mo para makapagpatuloy kang gumawa ng mabuti. Yan, assignment na lang po. Basahin niyo po yung 2 Corinthians chapter 9. Ang ganda po ng sinasabi dyan. Ayan. No? Sabi po dyan, sabi nga sa promise of the harvest, ang pangako ng pag-ani, Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Naranasan niyo po ba yun? Siniksik na, niliglig pa, umaapaw pa rin. Ganun po magpala ang Diyos. Amen. Kaya nga meron po kaming pinagsalitaan ng yung unang church. Sabi ko, ngayon mga na kayo, officer na kayo. Pero nung iniwan namin sila, college sila, yung iba high school. Sabi ko, di ba noon, hirap na hirap kayo kung paano kayo makakatapos. Pero ngayon, may mga sasakyan kayo, may sarili kayong bahay. Kung hindi ka nagtiyaga at nagtiwala sa Panginoon, God will keep you true. True and through. Ayan. No? Hindi mo makikita kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Habang nagsasalita po kami ni Pastor, naiiyak sila. Bakit? Nagsimula kami sa gawain na yun na walang-wala eh. Umiiyak sila, makapag-aral lang. Pero ngayon sila na nagpapaaral. Maging sa bawat isa sa atin, anong kalagayan natin nung pumasok tayo dito sa Bethel? Ano yung kalagayan natin noong magtiwala tayo sa Panginoon? Ang tanong, nasaan na tayo? Ayan. Ang pagbibigay ay hindi kabawasan, kundi pagdadagdag. Ang Diyos ang nagbibigay ng running over na biyaya. Maaaring sa anyong ito ng kapayapaan, kaligayahan, maayos na relasyon, o kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. In conclusion, medyo naiiyak po kasi ako. Kasi nagra-run over po sa mind ko. Ang ilan sa inyo, nasa bahay man siya o naririto siya. Most of us sometimes come to a position na ayaw ko na. Hiwalay na lang kung hiwalay. Pero hindi po kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Meron pa nga ako na counsel, sabi ko, umuwi ba yung asawa mo sa'yo? Oo naman. Sabi ko, ay umuwi pa pala eh. So pakita mo sa kanyang mas magaling kang magmahal. Do your best. Kahit nasasaktan ka, do your best. Diba? Hindi siya marunong magmahal eh. Sabi nga nung isa, nagamit ko to sa D group namin. Kung ikakatwiran mo sa akin, kasi yung asawa ko tuod eh. Tuod pala yung asawa mo, ikaw ang pumulupot. Diba? Nagagawa lang natin. Sabi mo, hindi ko personalidad yun eh. When you love someone, you will do your best. After doing your best, what's next? It's up to God. Kasi ginawa mo yon to save relationship, to save your children
from anxieties and depression. Kaya nga, tinan nyo yung naghihiwalay. Sabi niya, nakikita ng mga anak ko, nag-aaway kami. Di ba mas mainam makita ng mga anak ko, hindi kami nag-aaway. Mas mainam maghiwalay kami. No, meron pa rin pong psychological effect yan. Hindi lang po natin napapansin. But children na pinalaki sa pagmamahal at pagtsatsaga, gagawin din nila yan kapag nagkapamilya sila. They will do their best to see what is good in their life. Sabi ko nga, kasal ba kayo? Nagtratrabaho siya? May ATM siya? May benefit siya? Huwag mong hiwalayan. Bakit? Huwag mong ibigay sa iba yung dapat sa'yo. Diba? And you will see. And may mga na-counsel po tayo, talaga namang nag-improve yung relationship. Sabi ko nga minsan sa Panginoon, tinan mo Panginoon, kami nagka-counsel, sila binibigyan mo. Paano naman ako? Diba? No? Pero ang Lord hindi po siya huli. Ayan. God blesses us. God meet our needs more than enough. Ayan. Kaya yung iba, umatin po kasi kayo para makilala nyo rin kung ano yung pastor nyo. Ayan. No? Ang tunay na pagbibigay, pagiging mapagbigay, ay hindi na makabase sa dami ng pera o ari-arian mo, kundi sa laki ng puso mong magbahagi nito. Tandaan, the more you sow, the more you grow. Ayan. Hindi na po give ang ginamit niya. The more you sow, the more you grow. Kaya yung sinasabi natin, ako na lang balagi, pero pansinin mo yung sarili mo. Naitatawid mo ba yung bawat araw? Biyaya po ng Panginoon yun. Without knowing, yung fruit of the Spirit na tinanim sa atin ng Panginoon, mula nung tanggapin natin siya, nag-grow po yun. Yung long suffering, kaya nga sabi, yung bagay na pinagtiisan mo, pinaghirapan mo, pinaglabahan mo, yung labada na naman ako. Diba? Iniingatan mo pati yung damit ng mga anak mo. Bakit? Pinaghirapan mong laban yan eh. Kaya kung minsan nga may mga ano ka ba naman magdamit? Ang tagal-tagal ko yung nilabhan. Tapos ganyan lang, ilang minuto mo lang sinuot, palit ka na naman. Ikaw na kaya maglaba? Diba? Yun nga po tayong mga nanay, marami tayong reklamo, pero ginagawa pa rin natin. Bakit? Hindi ho dahil sa makulit kami. Hindi dahil sa sirang plaka kami. Kundi may pagmamahal kasi kami. Na kahit ayaw na namin gawin, hindi na namin kayang tumayo. Nagkakadulas-dulas na kami sa paglalaba. At nagkakapaso-paso na sa kaluluto. Pero patuloy pa rin namin ginagawa dahil gusto namin magkaroon ng magandang pamilya. Na ang mga anak din namin, matutunan nila at makita what is a good service, ang mabuting paglilingkod sa pamilya. Kapag nagtanim ka ng generosity, nagbubukas ka ng pinto ng walang hanggang pagpapala dito sa lupa at sa langit. Sabihin nyo, ay kuripot ako. No, hindi lang po sa pera yan. Let's be generous with our love. Let's be generous with our service. Kaya nga po sinasabi ni Pastor, di ba? Pag naghatid siya ng kanyang mga boss, nung siya ay ano pa lang, sectional officer, hinahatid niya yan door to door. Hahatid niya yung isa sa Cavite. Hahatid niya yung isa sa Maynila.
Hahatid niya yung isa sa Pasig. Nakakauwi po yan 2:00 na ng madaling araw. 3:00. Kaya nga sabi ni Doc sa kanya, you're overworked, you're overstressed. Bata pa kasi ganun na siya. So ang hirap pong pigilan ang taong workaholic. Ayan. Maramot ka ba o mapagbigay? Subukan mong magtiwala kay Lord sa iyong pagbibigay at makikita mo ang himala ng ani ng Diyos. Ayan. Let's pray. Panginoon, turuan mo kaming maghasik na may galak. Tulungan mo kaming maging bukas palad at magbigay din hindi dahil sa pilitan, kundi dahil sa pagmamahal. Salamat sa pangako ng iyong pag-ani, Panginoon. Gamitin mo kaming bilang daluyan ng iyong biyaya. Lord, continue to bless everyone, Lord God. At makita namin, Panginoon, ano na ba yung naitanim namin? At hinihiling namin, Panginoon, na pagyamanin mo. Meron na ba talaga kaming naitanim na mabuting binhi sa bawat kahilingan na hinihiling namin sa iyo? If not, Lord, speak to our hearts and mind. Help us to see. Lord, tulungan mo kami makita, Panginoon, yung layunin mo sa buhay namin. Lord, at the last breath, Lord God, help us to be used by you. Magamit mo kami, Panginoon, na tagatanim at mag-ani kami ng sagana, nang sa ganon, mas marami pa ang susunod sa amin na magtatanim ng mabuting binhi, na sila man, Panginoon, maranasan nila ang iyong mga pagpapala. Lord God, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Mangusap ka po, Panginoon. May mga dumaranas ng kahirapan. May dumaranas ng mga problema, pagsubok, o pag-uusig man yan. May mga dumaranas, Panginoon, ng sakit, ng karamdaman, Panginoon. Lord, meet the needs of your people, Lord. Narito po yung aming buhay, Panginoon. Mangusap ka po, Panginoon. Answer those prayers and help us to plant good seeds sa aming mga buhay. Maging sa aming mga kapatid na online, Lord God. Ikaw po ang kumatagpo sa bawat kalagayan ng bawat isa. Help us to see, Lord, the wonder and miraculous things of planting good seeds and the harvest so much good fruits, Lord God, from those seeds na ikaw din naman, Panginoon, ang nagbibigay. Sabi mo nga, Panginoon, the more we plant, the more we give, Panginoon, the more you will give us blessings para magpatuloy yung aming mga kamay na pagpalain ang iba. Lord God, sa umagang ito, we continue to come before your presence. We thank you, Lord God. We give you back all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Meron na po kayong mga cups. Gusto ko pong anyayahan si Pastor Boy to do the honor of our communion. Ayan. Paki-flash na po yung ating verse. Ayan. 1 Corinthians chapter 11:23. Sapagkat ito ang turo na tinatanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo.
Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Praise the name of the Lord. Pastor Boy. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangan suriin ng bawat isa ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nito nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Magkaroon tayo ng ilang sandali, suriin natin ang ating sarili, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Maliit man o malaki, lihim man na hayag na kasalanan nang maging karapat-dapat tayo. Salamat, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kami man po ay nagkasala. Pakalinisin niyo nga po kami. Kung kami man po ay nagkasala sa inyo, gawin niyo po kami marapat. And everybody says, Amen. 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 Tayo manalangin. Salamat po, aming Ama. Muli gugunitain po namin, Panginoon, ang pagkabayubay mo sa krus. Ito po ang binigay mong memorial sa amin na alalahanin namin ito at gawin namin. Salamat sa tinapay na ito at sa simbolo ng dugo, Panginoon. Ang katawan mo na nabayubay sa krus, ang dugo mo na natigis sa krus ng Kalbaryo, na nagkaroon ng kagalingan sa bawat isa sa amin at nagkaroon kami ng kaligtasan dahil sa pagbayubay mo sa krus. Maraming salamat. Sabay-sabay po tayo. Let us all pray. Tayo lahat ay manalangin. Hallelujah. 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 We praise you. We glorify you. We honor you. We exalt your holy name. We continue to worship you. Aming Amang Diyos na nasa langit, aming Panginoon na dakila at makapangyarihan sa lahat. Patuloy kaming lumalapit sa inyo na may pinakamatas na pagpuri, pagsamba, Panginoon. Sa kabila ng pagtatapos ng aming pananambahan, hindi magtatapos, Panginoon, ang patuloy naming paglapit sa inyo, Panginoon. Pinupuri ka, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong buhay at makapangyarihang salita na aming napakinggan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, o Diyos, na binigyan mo kami, bawat isa sa amin, nilikha mo sa wangis mo. Turuan mo po kami, Panginoon, na marunong magmahal katulad mo. Marunong magmahal ng selfless. Marunong magmahal ng bukas palad. Salamat po, Panginoon, o Diyos, dahil binigyan mo kami ng kakayahan created in your glory. O Diyos, upang sa gayon, Panginoon, ay lakarin namin ang prinsipyo mo at makita namin kung gaano ka dakila, Panginoon, sa aming buhay. Lord, you are generous. Sa pamamagitan ng tulong mo, Diyos Espiritu Santo, sa bawat isa sa amin, makakayanan namin, Panginoon,
na maging bukas palad, Panginoon, at makita namin ang katotohanan ng iyong buhay at makapangyarihan salita buhay sa buhay ng bawat isa sa amin na pinili mo, Panginoon, upang kami ay maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa aming pamilya, sa iglesia, Panginoon, sa mga taong inilapit mo sa amin, sa pamilya namin, at maging sa mga taong nakapaligid sa amin. Panginoon, salamat po dahil napakabuti mo. Hallelujah. And we will continue to worship and praise you every day in our life, O God. Batid namin iwalay sa inyo, O Diyos, banal na Espiritu Santo, ay wala kami magagawa, Panginoon Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, thank you din po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na aming pastor, Panginoon, sa buhay niyang Ate Nene, Panginoon, na iyong ginamit bilang kasangkapan mo, Panginoon, mensahero mo, O Diyos, sa umagang ito, paribahagi sa amin, Panginoon, ang prinsipyo, ang katotohanan ito, Panginoon, upang kami pagpalain mo sa aming paglakad na ito. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang Ate Nene, Panginoon, ang Pastor June, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, kagalingan, lubos mula sa iyong makapangyarihang kamay. Purihin ka, Panginoon, sa buhay nila, O Diyos, patuloy mo sila pagpalain sa ng kanilang pamilya. Maging sa bawat isa sa amin, Panginoon, na binigyan mo ng isang puso, Panginoon, nagmamahal sa iyo sa tulong biyaya mo, kami nagawa namin, Panginoon, humakbang papunta dito sa bahay-sambahan at makinig sa iyong mensahe, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, pagpalain niyo po bawat isa sa amin. Continue to bless this church, continue to bless every one of us, Panginoon. Bless our ministry, bless our health, continue to bless our work, ang aming hanap buhay, ang aming trabaho, ang aming negosyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, at turuan patuloy na maging bukas palad, Panginoon, sa iglesia, Panginoon, sa mga tao nakapaligid, sa aming pamilya man din, Panginoon. Lord, thank you. Patuloy namin dalangin, Panginoon, kung paano niyo kami iningatan, papunta rito, ay ang iyong pag-iingat din po sa bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga tahanan. Lord, thank you. We give you all the glory, honor, and praises. We continue to bring back to you, and the highest worship are to be yours alone. At lahat ng ito, aming sama-sama panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Taas po natin yung ating mga kamay sa Panginoon. Patuloy po natin tanggapin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng Diyos Anak, gayon din ang patuloy na pakikipisan at pag-iingat ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, O Diyos. Amen and amen. God bless everyone. Be happy. To God be the glory.